Ngayong araw, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan nga dito mga mare sa atin. Bigla na naman nga kumilimlim at ayan, ibinuhos na naman nga ang malakas na ulan at hangin. Mga oras nga na to ay nagpipicture na nga rin ako ng mga damit na ibebenta nga natin habang yung tatlo naman dito ayan nagsisipaglaro. Sinama ko na nga rin si Gael para nga makapagpahinga naman nga si mama dahil syempre alam niyo naman si mama ang nag-aalaga sa kasikulot. At eto nga, umorder pala tayo kala Ma'am Carol nga ng tiles mga mare kasi mas mura nga sa kanila. Kaya kapag nagka-budget nga ulit tayo at tapos na nga dito mahulugan yung lupa, unti-untiin na naman nga natin ang pagtatiles kasi mura nga lang natin itong nakuha. 108 nga lang to mga mare, o diba murang-mura nga 60 by 60 na yata to. Sakto naman nga na sa 3 buwan na nga lang ay tapos na nga rin tayo dito. Grabe yung payong yan. O, diba? Ganun yung mga mara at team na ng payong. Diba? Oo, mga mara, pag di ka pa bumali, diba? Sobrang tibay. Lampas ang ano ha. Pag di ka pa bumili, ay ewan ko na ng mga mara. Etong payongan natin mga mare, tamang-tamang sa malakas nga ang hangin. Tinan nyo mga mare, sobrang nililipad siya ng hangin. Tinan nyo ah. Hanap tayo ng tiyempo, nilipad siya ng hangin. Okay. Sige lang. Ay! O diba, nilipad siya ng hangin. Pero mga mare, hindi siya nasira kasi nga matibay siya sa hangin. Ayan. Mabalik lang yan sa dati. Sige lang. O diba? Ang ganda nito mga mare. Ang ganda pa dito ay 2 o hanggang 3 mga mare ang kasya dito sa payong kasi sobrang laki. Tara dito nga. Yan mga mare, kasya kami dyan. Yan, tapos meron pa dito isa. Balik natin. Yan yung mga mare sa mga dito. Sigaw. Sabi ko, 1, 2, 3. Wala pa. Grabe yung payang yan. O, diba? Sulit na sulit mga mare. Napakalakas ng ulan. Sakto-sakto to sa mga estudyante, mga nagtatrabaho sa kahit malakas ang ulan. Sakto to mga mare. Kaya mag-check out na kayo. Hindi rin ang tibay niya. Ito naman nga yung nakarang kaganapan nga din at ito't nagpataba na nga ulit nga sila kasi ang gaganda na rin talaga ng mga tanim nga nila dito. Sabi ko nga din sa kanila, alagaan nga nila yan kasi ilang naman nga ang gagawin nga namin dito, ang magtanim na magtanim. Kaya nakakatuwa kahit nung nakaraan signal number 1 tayo, hindi naman tayo masyadong naapektuhan. Lalong-lalo na yung mga tanim nga natin dito mga Martin, ninyo naman yung talong natin, ang ganda ng pagkakatanim nga ni Alvin. Kaya ayan, pinatabaan niya na nga ulit para mamulaklak na nga rin. Marami nga nagtatanong kung paano nga daw magtanim, ano nga daw nilalagay nga natin mga pataba. Sabi nga ni Tata, urea nga daw ang ginagamit nga ditong pampataba nga natin. Lang naman nga mga mari. Pagtatanim naman kailangan may binhi ka nga tapos ipupunla mo yun para ngayon lumaki siya. Alagaan mo lang araw-araw dilig. Tapos kung meron nga mga maring mga insekto, pwede ka rin naman mag-DIY nga sa mga insekto pero meron naman nga nabibiling gamot doon. Ilang naman nga mga mari yung mga ginagawa nga natin dito. Basta alagaan mo lang din at gusto mo yung pagtatanim. Kasi ang pagtatanim mga mari ay hindi rin talaga biro. Dahil tulad nga niyan ay para din yung anak na kailangan mo alagaan araw-araw, pakainin ng tubig, kumbaga sa tao. Ang totoo lang din mga mare, masarap nga sa pakiramdam na kapag nag-share nga kayo sa amin na dahil nga sa amin ay natututo kayong magtanim o kaya naman na-inspire kayo magtanim. Naman kailangan malawak yung lupa nyo para makapagtanim kayo. Iba nga nagsasabi sa amin, pwede nga daw sa paso. Kaya naman yung mga recycle nga mga mare na ginagamit natin mga bote. Sa totoo lang, ang pagtatanim naman ay hindi lang naman mga mare tayo ang makikinabang nun. Pati ang mundo natin ay nakikinabang ang mga mare sa mga tanim nga natin at napapakinabangan din naman talaga natin mga mare. Kumbaga, syempre, fresh air yung mga naibibigay nun. Doon na nga yun, dahil nga sa patuloy na pagbaha, dahil nga syempre ang dami na rin talagang nasisirang kabundukan. Habang nagiging moderno tayo, ay nasisira ang ating kalikasan. Ang simpleng pagtatanim natin ay malaking bagay ngayon mga mare. Bagamat simple nga lang ating mga video araw-araw, alam ko marami talaga dyan nakakapagbigay nga ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi nang dahilan kung bakit patuloy nga kami mga mare nag-vlog. O siya mga mare, tatanungin ko nga kayo, sino na dyan yung nakapagtanim at meron na talagang kinukuha ang gulay sa paligid nga nila? O diba, mas tipid na, nakatulong ka pa. Tignan nyo yung mais natin mga mare, meron na nga siyang bunga kaya nakakatuwa at ang sarap talaga sa pakiramdam. Buti na lang talaga may magulang ako mga mare na masipag magtanim at mga kasamahan nga dito. Kaya napakasarap sa pakiramdam na nakikita ko namumunga yun. Ito nga upo natin ay punong-puno na naman nga mga mare ng bunga. Si tatay naman nga, ayan, kumuha na naman nga dito ng kanturay. Kanturay ba o katuray? Basta mga mare nalilito
nandito ako. So, ayan nga, iluluto nga daw nila yan, kaya kumuha nga si tatay. Ako rin mga mare, hindi ko alam na kinakain pala yan. Nalaman ko lang din yan nung kay Ran. Eto, tinulungan na nga rin ni Jeff nga si tatay na kumuha nga dito ng bulaklak. Ang galing nga lang din kasi niyan mga mare, talaga namang galing pa sa Abra yung kila Kuya Mark, pero tingnan nyo nandito at lumaki ng hari. Yung mga nagsasuggest din pala sa inyo na magtanim nga tayo ng puno tulad ng mangga, mga rambutan, mga ganyan, langka. Hindi pa kasi namin naasikaso yun at hindi namin alam kung saan nakakabili ng mga grafted lang. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!